Huwag kang pupunta sa misa kung hindi mo pa alam ito. Ka-curious, napansin niyo po ba, maraming Katoliko po ang pumupunta sa misa. Pero iilan lang ang nakakaunawa kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Sa mata po ng mundo, parang simpleng ritual, pero sa mata po ng langit, isang digmaan, isang milagro, isang kalbaryo, at ang Diyos po mismo bumababa sa lupa. Ito po mismo ay patutuo ng 12 santo na sigurado po akong magbabago po magpakailanman kung paano ka dadalo ng misa. Now, kapag ordinaryo po ang tingin mo, ordinaryo din po ang mararanasan mo. Pero kapag binuksan mo po ang espiritual na mata mo, makikita mo po mga anghel, mga santo, ang krus ng Kalbaryo, at ang mismong presensya po ng ating Panginoong Kristo. Ang misa po ay hindi tungkol po sa pagpunta. Ito po ay tungkol sa pagiging saksi sa pinakamalaking sakripisyo sa kasaysayan. Now, ito pong unang revelation according to Saint John Chrysostom. Sinasabi niya, when the Eucharist is being celebrated, the sanctuary is filled with countless angels. You see? Habang nakaupo ka po at nakikinig sa pari, hindi mo po nakikita ang libu-libong anghel na nakaluhod po sa altar. Tahimik, nagbibigay pugay, sumasamba sa korderong inihahandog. Kung ang mga anghel po na walang kasalanan ay lumuluhod, ano pa po kaya tayo? Pangalawa pong revelation ang sinabi po ni Saint Augustine. Ayon sa kanya, the angels surround and help the priest when he is celebrating Mass. Kapag iniisip niyo po na si Father lang ang nasa altar, nagkakamali po kayo. Ayon po kay St. Augustine, sa mismong sandali po ng consecration, may mga anghel sa kaliwat kanan ng pari. Sila po ang tumutulong, sumasama, umiiyak, umaawit. Hindi po nag-iisang pari. Hindi po ordinaryong tao ang nasa harapan mo. Kasama po niya ang hukbo ng langit. Now, sa pangatlong revelation, according to Saint John Bosco, ayon po sa kanya, the best time to ask and obtain favors from God is the time of elevation. Now, kapag itinataas po ng pari ang ostya at ang kupa, huwag mo pong sayangin. Iyon pong sandaling bumababa ang langit sa lupa. Sa mismong sandali pong iyon, nakabukas ang langit, tinitingnan po tayo ng Ama, at dala po ni Jesus ang lahat po ng dasal natin. Kapag may mabigat kang problema, yung sandali po iyon ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sa pangapat po ng Revelation, according to St. Thomas Aquinas, ayon sa kanya, the celebration of Holy Mass is as valuable as the death of Jesus on the cross. Hindi po ito ulit ng kalbaryo ang misa. Ito po ay parehong sakripisyo, ngunit hindi na masakit, hindi na madugo, pero tunay. Dahil po ang ating Panginoong Kristo ay hindi po namatay muli. Inaabot lang niya sa atin ang iisang sakripisyo nagliligtas sa mundo. Tuwing misa po, ikaw mismo ay nasa harap ng krus ng Kalbaryo. Now, sa panglimang revelation, according naman po ito sa Saint Teresa Avila's conversion with Jesus. Isang araw po kasi tinanong ni Saint Teresa, Panginoon, paano ko pasasalamatan ang iyong kabutihan? Sumagot po ang ating Panginoong Hesus, attend one Mass. Ganito po kahalaga ang misa sa mata ng Diyos. Hindi po dahil kailangan siya, kundi dahil kailangan po natin siya. Now, in Revelation number 6, according to Our Lady to Blessed Alan, sinasabi niya, My son so loves those who assist at Mass. Sabi po ng mahal na Birhen, kung kakailanganin, mamatay uli si Jesus ng paulit-ulit para sa mga tapat na dumadalo ng misa. Hindi po dahil kulang ang sakripisyo niya, kundi dahil ganito po niya kamahal ang mga taong pinipiling lumapit po sa kanyang altar. Now, in Revelation number 7, according naman po kay Saint Jean Vanet, when we receive Holy Communion, a joy that thrills the whole body. Kapag nagko-communion ka, hindi lang po tinapay ang tinatanggap mo, hindi lang po simbolo. Si Jesus mismo, totoong katawan, totoong dugo. Kung minsan po hindi natin nararamdaman, hindi po ibig sabihin na wala. Kung hindi nararamdaman ang sikat ng araw, hindi ibig sabihin hindi sumisikat. Maliwanag po yan. In Revelation number 8, sa pangalawang revelation po sa kay Saint Jean Vianney, sinasabi niya, there is nothing so great as the Eucharist. Kung may mas mahalaga pa sana, binigay na ito ng Diyos. Pero wala na po. Kaya ang Eucharist po ang pinakamahalagang regalo sa mundo. Higit pa po sa himala, higit pa po sa propeta, higit pa po sa kahit anong biyaya. Dahil ang Eucharist po ay Diyos mismo. Now, in Revelation 9, according to Don Bosco, be eager to go to Mass even on weekdays. Sinabi po ni Don Bosco, kung magbibigay ka ng sakripisyo, pagod, oras, biyahe, puyat, ang Diyos po mismo ang magbabalik sa iyo. Sa bawat misa po na dinadaluhan mo, mas tumatalino po ang desisyon mo. Mas nagiging magaan po ang puso mo.
mas dumarami po ang grasya mo. Mas nagiging matatag ka sa pagsubok. In Revelation number 10, sa parehong tao po, si Saint Mary Vianney, ayon po sa kanya, when we receive Holy Communion, love envelops the soul. Ito po ang sandali na inaantay po ng langit. Tuwing communion, para kang bulaklak na nililipad-liparan ng pag-ibig ng Diyos. At hindi lang po yan sa damdamin, kundi po sa espiritu, sa mismong kaluluwa. Now, in Revelation 11, according to Saint Padre Pio, sinasabi niya, it would be easier for the world to survive without the sun. It is easier for the earth to exist without the sun than without the holy sacrifice of the Mass. Kung mawawala po ang araw, mamamatay po ang mundo. Pero sabi po ni Padre Pio, mas malala ang mangyayari kung mawala ang misa. Bakit? Dahil ang araw po ay nagbibigay liwanag. Pero ang misa ay nagbibigay po ng buhay sa kaluluwa. And last po na revelation, according to Saint Jean Vianney, if we really understood the Mass, we would die of joy. Kung makikita mo lang daw ng malinaw ang mga anghel, ang presensya ng ating Panginoong Hesus, ang sakripisyong inialay, ang langit na bumababa, hindi mo po makakayanan ang saya. Aapaw ang puso mo hanggang hindi mo na kaya pang mabuhay. Ganito po ka-wow ang nangyayari sa loob ng misa. Hindi lang po natin nakikita. Kagiyers, hindi po ito katang-isip. Hindi po ito tradisyon na walang basihan. Hindi po ito gawa-gawa ng mga santo o pari. Ang ugat po ng lahat ng ito ay sa mismong bibig ng ating Panginoong Hesukristo. In John chapter 6 verse 51, sinasabi niya, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman para sa buhay ng mundo. Hindi po siya nagsabi na tinapay ay parang aking laman. Hindi rin po niya sinabi na ang tinapay ay simbolo ng aking laman. Ang sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo ay malinaw, tapat at diretso. Laman o sars sa wikang Grego. Literal, totoo, hindi simbolo. At nang nagreklamo po mga tao dahil bumabigat ang aral na ito, ang akala niyo po ba'y binawi ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sinabi? Hindi po. Hindi po niya binago. Hindi po niya inedit. Hindi po niya pinalambot. Sa halip po, lalo po niyang pinalinaw. In John chapter 6 verse 55, sinasabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ito pong dahilan kung bakit sinasabihan ng mga sinaunang Kristiyano ang Eucharist bilang flesh of God, bread of heaven, the medicine of immortality. According po yan to Saint Ignatius of Antioch. Now ito pong dahilan kung bakit ang mga martyr, bata, matanda, babae, lalaki, ay handang mamatay po kaysa isuko po ang misa. Sapagkat hindi po ito ritual. Ito po ay pakikipagbahagi sa buhay ng Diyos mismo. Pero ngayon nga po parang nawala nga po ang apoy, parang lumalamig po ang pananampalataya ng iba. Marami po ay parang naging kwarto na lang ang simbahan. At hindi na po parang langit na bumababa. Tingnan niyo po yung mga eksena na madalas po nating nakikita sa loob ng simbahan. Late nang dumating, na parang trabaho na lang na pwede nang habulin. Nagse-cellphone, na parang concert na pwedeng i-record. Nag-uusap, na parang bonding time lang. Walang respeto, na parang ordinaryong pagtitipon lang. Hindi nagkukumpisal, pero tatanggap ng komunyon na parang snack lang. Hindi nakikinig, pero nakasigaw po sa TikTok at sa Facebook. Walang pakialam. Bakit po ganito? Simple lang po. Dahil hindi po nila alam ang nakikita ng langit. Kung makikita niyo po ang libo-libong anghel sa altar, ang presensya ng Diyos, ang kalbaryong muling ipinadarama, ang apoy ng banal na espiritu, at ang mismong puso po na Jesus na ibinigay sa iyo, hindi ka po makakapagkwentuhan. Hindi ka po makakalate ng walang guilt. Pero dahil hindi po natin nakikita, acceptable po sa tao ang maging walang malasakit. Pero tandaan po natin ito, hindi po dahil hindi mo nakikita ay hindi na totoo. May apoy kahit hindi mo nakikita ang init. May hangin kahit hindi mo nakikita ang paghipa. At sa misa, may langit kahit hindi mo nakikita ang liwanag nito. Kaya ito pong malupit na tanong. Kung ang misa po ang pinakamalaking milagro sa lupa, bakit ang daming Kristiyanong tinatrato ito na parang wala lang? Diba? Marami po ang pumupunta dahil Sunday obligation na para makita lang ang kaibigan. Nagmimisa pero hindi na nagmi-meet kay Jesus. Present physically pero absent spiritually. Hindi po kasalanan ang hindi alam. Pero kasalanan ang manatiling walang alam kapag may pagkakataong magising ang puso mo. Kung may nagsabi sa iyo na dito bumababa ang Diyos bawat linggo, pero mas mahalaga pa rin sa iyo ang cellphone, ang chismis, ang pag-uwi na maaga, kakirs, kailangan niyo po talagang gumising. Ngayon nga po ang oras ng pagising.
Kung matagal ka nang dumadalo sa misa pero hindi ka natatamaan, hindi ka napapaiyak, hindi ka nang hihina sa presensya ng Diyos, hindi ka natutunaw sa pag-ibig ng Panginoon, hindi ka natutuwang pumunta, hindi ka nagbabago, hindi po dahil mahina ang misa, kundi dahil hindi mo pa nakikita kung sino ang naroroon. Kaya ito pong hamon, huwag kang pumunta sa misa dahil obligasyon. Pumunta ka dahil may umaasang Diyos sa altar na naghihintay po ng puso mo. Isipin niyo po ito, kapag tinatawag ka ng isang presidente, siguradong maliligo ka, maghahanda ka, ma-excite ka. Pero sa misa, hindi presidente ang tumatawag, ang Diyos mismo. At hindi lamang niya hinihingi ang presensya mo, binibigay pa niya ang sarili niya sa iyo. Hindi ka po iniimbita para umupo lang. Hindi ka iniimbita para makipagtipan sa Kanya. Ang Diyos mismo ay ini-invite ka para mismo ikaw ang makatanggap ng walang hanggang biyaya, ang Eucharistia. Ito po ang huling tanong na dapat mong baunin. Kung totoong lumalapit sa Jesus sa altar, paano mo siya sasalubungin? Nakakantok? Nagmamadali? Naka-phones? Nag-uusap? O parang bahala na? O kaya naman, kapag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, nakaluhod ka, may paghahanda, may takot sa Diyos, may pagmamahal, may pananampalataya, may pagkaunawa kung sino ang nasa harap mo. Dahil po sa uli, hindi mo sinasalubong ang pari, hindi mo sinasalubong ang simbahan, sinasalubong mo ang hari ng langit at lupa. At kung siya po mismo ang bumababa para sa iyo, ako po, ka-curious, siguro naman pwede mong ibigay ang puso mo, hindi lang ang oras mo. Hindi nyo po kailangan ng vision, hindi nyo po kailangan ng himala, ng extraordinary sign. Ang kailangan mo lang ay katotohanang sinasabi ng mga santo at pinapatibay ng Biblia na ang misa ay ang mismong puso ng langit. Kung binago po ng misa ang mundo, hayaan nyo pong baguhin din ito ang puso nyo. Kung nakatulong po ang video na ito, i-like, subscribe, at suportahan po natin ito upang patuloy pang lumago. God bless po sa ating lahat. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.